Praise. Praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Medyo kokonti pa tayo, no? Pero medyo late na rin po. So, start na po tayo. Ah, Call to worship, Psalm 31:19 to 24. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Blessed be the Lord, for he has showed me his marvelous kindness in a strong city. For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Never thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. O love the Lord, O ye, his saints, for the Lord preserved the faithful and plentifully rewarded the proud doer. Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Tayo po'y tumayo at manalangin po. Panginoon, naririto na naman po kami ngayon na isang magandang umaga. Nagpapasalamat at kami po'y inyong ginising sa araw na ito. Itulot niyo pong maging blessing po kami sa aming mga pamilya, mga kapitbahay, mga kaibigan, sa komunidad at sa mga taong makakasalamuhan namin. Lord, patawarin niyo po nawa kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Patawad din po sa mga bagay na hindi namin nagagawa na dapat namin gawin bilang isang anak ng Diyos. Patawad po sa lahat ng katigasan ng aming mga ulo, sa pagsunod sa aming mga kakayahan at sa ibang panahon ay may mga kayabangan din po sa sarili, yung pride po, Lord. Tulungan niyo po kaming tanggalin ito. Tulungan niyo po kaming maging mapagpakumbaba at lahat ng gagawin namin ay para lamang po sa inyo. Lord, ingatan niyo rin po yung mga papunta pa lang po na aming mga kapatiran. Iligtas niyo po sila sa disgrasya at kapahamakan. Balutin niyo po sila ng inyong banal na dugo, gayon din po sa kanilang pag-uwi. Iligtas niyo rin po kaming lahat sa mga sakit, lalong-lalo na po yung mga lumalalang mga karamdaman. Iligtas niyo po kami sa mga masasamang tao, sa mga masasamang pangyayari sa aming kapaligiran. Sa iyo lamang po kami umaasa ng aming kaligtasan. Sa inyong biyaya lang po kami umaasa, Panginoon, sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating worship song, ito po ay pamumunuan ni Kuya Bobot together with the worship team po. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y nagagalak na magpupuri sa ating Panginoon? Amen. No? Alam niyo po, siguro marami sa atin, no, nakapunta na tayo sa taas ng bundok, no, tapos makikita natin yung kalawakan. So ma-appreciate natin yung creation ng ating Panginoon. No? Tapos pag nakita natin yun, parang may isip natin na sobrang daming tao. Sobrang daming tao sa mundo. So sa bawat isang tao na yon, merong mga pinagdadaanan yon. Meron iba doon masaya, meron doon namomroblema, meron doon may sakit, at may iba halos wala ng pag-asa. Ngunit ang taong nasa Panginoon, kahit anuman ang sitwasyon nito sa buhay, ito ay nagagalak. Dahil bawat araw,
bawat oras natin, mga kapatid, meron tayong kapayapaan, meron tayong pag-asa sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung tayo po ay nagagalak at tayo po ay may pag-asa sa Panginoon, tayo po ay magalak at umawit ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Come on, church, palakpakan natin mga kamay. Taas natin ang papuri sa ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino? Para lang sa Kanya. Come on, church! Tayo'y magalak, magpuri sa ating Panginoon Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Come on, church! Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kagalakan sa bawat puso napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para kanino? Para lang sa Kanya. Come on, church! Tayo magalak at magpuri sa ating Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog ko, handog mo ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng para sa kanila, para lang sa Kanya. For the last time, handog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Sa
Diyos lang, mataas na papuri sa Panginoon lang siyang pag-asa at galak ng bawat isa. Patuloy po tayong umawit, pagsamba sa ating Panginoon. Sa bawat paggising natin sa umaga, meron po tayong unang maaalala. Maaalala natin yung Diyos nagbigay ng ating panibagong buhay. Maraming tao na pagising nila, wala na. Hindi man natin naramdaman bawat pakiramdam na gano'n. Ngunit pag ating may imagine, yung oras, segundo, minuto ng buhay natin, hawak lang ng ating Panginoon. Minsan tayo'y malakas, darating ang panahon, unti-unti nang humina yung ating mga katawan. Kaya bawat umaga na kay ganda, bawat minuto, segundo ng ating buhay, lagi nating alalahanin yung gumawa sa atin. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Gising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makasanging ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Patuloy po tayong mawit sa Panginoon. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo.
nanggagaling sa'yo. Come on, church, ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Patuloy po tayong dumako sa presensya ng ating Panginoon. Tayo umawit ng pagsamba mumula sa ating mga puso. Bawat letra ng ating inaawit, awitin po natin para sa ating Hari. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Papakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka at sa'yo ay umisan. Ang puso ko, puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy mo, O Diyos, kami po'y napudulog, Panginoon. Kami po'y sumasamba, umaawit, Panginoon, sa iyong harapan. Sinusuko po namin ang aming sarili. Patuloy po
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Sa Kanya po lahat ang papuri at pasasalamat at pagsamba. Tayo po'y patuloy na dumulog sa atensya ng ating Panginoon at mag-alay ng ating panalangin sa Kanya. O Diyos, salamat pong muli na kami naririto, O Diyos. Salamat po na malaya kaming sumamba sa inyo. Malaya kaming ipahayag ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Totoo nga po, O Diyos, na kayo ay dakila, mabuti at mapagmahal. Napaka dakila ng iyong paglikha, dakila ng iyong mga plano, at dakila ng iyong kabutihan sa aming lahat, O Diyos. Naharapat lamang na aming pasasalamat at papuri. Kaya kami upang danasin niyong kagalakan ng pagpupuri, Panginoon. Nakakaranas kami, Panginoon, ng kapayapaan, ng malalim na kagalakan dito sa aming pagsamba sa inyo. Bilang isang banal na tahanan, bilang isang katawan na binuo ninyo, hinugasan ninyo, tinawag ninyong inyong mga anak. Panginoon, sa aming mga boses, sa aming mga puso at isipan, O Diyos, kayo ang aming dinadakila. Maraming mga pagkakataon, Panginoon, na hindi ito nakikita ng ibang tao o kami mismo hindi namin nakikita o nararanasan sa limitado naming mga pagkaunawa, O Diyos. Pero sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, sama-sama namin, Panginoon, inaalala, pinapatotohanan ang bagay na ito, na kayo ay dakila, kayo ay mabuti, Panginoon. Ano man ang mangyari sa paligid, Panginoon. Kaya tapat kayo, kaya nararapat lamang kapasalamatan kayo, Panginoon. Salamat po sa pag-asa na patuloy niyong ibinibigay sa buhay na ito na nararanasan namin, na meron kami sa pagmamahal ninyo at pagmamahal ng aming mga mahal sa buhay. Sa patuloy ninyong paggabay sa amin, Panginoon, sa araw-araw, mula paggising sa umaga hanggang sa pagpikit na aming mga mata sa gabi. O Diyos, naroon kayo. At maging sa mga bagay na hindi na namin kayang hawakan o isipin o planuhin, Panginoon, naroon kayo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kaya ang patuloy namin panalangin ay ibigay ang aming puso't isipan, ang aming buong pagkatao na matutunan namin isuko upang ang Espiritu, Panginoon ninyo, ang siyang talagang maghari, manguna, maging kalakasan namin sa aming buhay. Na lumakad kami ayon
sa inyo. Kaya sa mga pagkakataon, Panginoon, na lumilihis kami, sa mga pagkakataon na nagkakamali kami, sa mga pagkakataon na nagkakasala kami, at sa mga pagkakataon na ikinakasiya pa namin, Panginoon, ng mga maling bagay. O Lord, patawarin niyo po kami. Taos puso naming idinudulog sa inyo, O Diyos, ang aming pagkamakasalanan, Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na aming nagagawa, kundi kami mismo, Panginoon, sa aming pag-iisip, sa aming karamdaman, sa aming mga kagustuhan. O Diyos, patawarin niyo po kami. Linisin at pagtibayin sa aming katapatan sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami sa landas ng katarungan, katuwiran, ng hustisya at katotohanan at inyong pagmamahal, O Diyos. Patuloy niyo po kaming himukin na tumingin sa aming Panginoong Jesus na ang kanyang buhay na dakilang ehemplo kung paano mamumuhay ang isang tao at isang tao na bagong likha. Isang tao na niligtas ninyo, pinatawad, hinugasan. Namumuhay sa presensya at sa paghahari ninyo. O Diyos, salamat po. Dahil sa katiyakan na naririnig ninyo kami sa tuwing kami, O Diyos, ay lumalapit at inilalahad sa inyo ang aming mga kabigatan at kasalanan. Patuloy namin din tinataas, Panginoon, ang aming mga pamilya sa mga karamdaman na aming mga mahal sa buhay, sa mga pinagdadaanan pinansyal, sa mga komplikasyon, Panginoon, ng mga relationships, sa mga kahinaan namin, Panginoon, sa kung paano tamang makitungo at tamang panindigan ng mga responsibilidad at tamang paraan kagaya ninyo kung paano panghawakan ang inyong mga katuruan sa aming tahanan, sa aming mga pamilya. O Diyos, patuloy niyo pong pagtibayin. Patuloy niyo rin po, Panginoon, tulungan kami na maging daan ang aming mga sinasabi, pagkilos, pakikitungo at pagmamahal upang ang aming mga mahal sa buhay ay lalong tumingin sa inyo, lalong umasa sa inyo, Panginoon, at lalong kilalanin kayo bilang kanilang sariling Panginoon, O Diyos, sa kanilang buhay. Hindi, Panginoon, na napipilitan, hindi na nakasanayan lamang o nakagisnan, kundi isang pananampalataya na kanila, na maaangkin nila, Panginoon, na sa kanilang sarili ay nagtitiwala sila sa inyo, ng kanilang buong buhay. Ito po aming panalangin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na magkaroon sila ng totoong pananampalataya sa inyo. Ganoon din po, Panginoon, ang aming buong simbahan na patuloy na lumalakad, nagsasaliksik, at ginagawa, Panginoon, ng mga bagay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Sinusubukan na magtulungan at magsumikap na makapaglingkod sa marami, Panginoon. Alang-alang lamang, Panginoon, sa kautusan ng aming Panginoong Jesus. Nakagaya ng inyong pagpapadala sa Kanya ay kami ay may ipadala din sa mga gawaing makakapagbigay ng liwanag, pag-asa, habag, katotohanan, maipahayag ang inyong ebanghelyo dito sa aming loob at sa labas at kung saan man kami, Panginoon, magkakaroon ng pagkakataon, saan nyo man kami dadalhin sa araw-araw namin na pamumuhay. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain naming simbahan, O Diyos, mula sa aming mga plano, sa aming mga sa aming mga lingguhang ginagawa, sa aming mga
pag-uusap, pag-aaral ng iyong salita, sa aming mga panalangin, sa aming mga pakikipagkapwa at kapatiran sa loob ng aming simbahan. Bigkisin niyo po kami, Panginoon. Kami po ay umaasa lamang sa inyong pangunguna at sa inyong pagpapahala upang lahat, Panginoon, mula sa aming oras, kalakasan, kakayanan, pag-aari, at ang mga pera na aming ginagamit, Panginoon, ay manggagaling sa inyo. Manggagaling, Panginoon, sa inyong biyaya lamang, Panginoon. Kami magtitiwala ng patuloy at makatulong, Panginoon, ang aming kapatiran sa bawat isa sa paglago, sa paglilingkod, at sa paglakad ng kanilang mga buhay. O Diyos, patuloy niyo po kaming dalhin sa inyong presensya, palalimin sa aming pagkilala sa inyo, ay pagbunyi ang inyong kabutihan nang sa ganoon ay umapaw ito, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang mga tahanan at mga komunidad. Dahil dyan, Panginoon, nawa ang aming pakikipagsalamuha din sa aming mga komunidad, sa aming kapwa, ay makitaan din kami, Panginoon, ng katapatan sa inyo. Makitaan din, Panginoon, na aming mga mabubuting gawa ay nanggagaling sa inyo, na makaranas sila ng pag-ibig ninyo sa pamamagitan ng aming pamumuhay. Maipamalas sa kanila, Panginoon, na may naghaharing Diyos sa mundong ito. Hindi ang sino man, Panginoon, na makapangyarihan. Hindi ang anuman, Panginoon, na nangangako. Hindi ang layaw ng mundong ito. Hindi ang anumang uso o anumang mga kayamanan o pag-aari. Kundi kayo, Panginoon, ang naghahari sa aming mga puso. At kung nariyan kayo, Panginoon, napakasarap ng buhay sa gitna ng kahit ano pa man mga pagsubok, Panginoon. O Diyos, maghari kayo sa aming mga komunidad. Maghari kayo at kumilos, Panginoon, na may kapangyarihan upang ipagtanggol ang mga naapi, upang bigyang pag-asa ang mga nagdaraho, upang bigyan ng katotohanan ng mga nalilito, Panginoon, at bigyan ng kapatawaran ang mga kasalanan ng aming lipunan, Panginoon, at turuan sa inyong katuwiran at kabanalan, O Diyos, sa anumang paraan. At narito kami, Panginoon, sa aming mga munting mga kapamaraanan, sa aming mga munting mga kakayanan, sa aming bilang munting simbahan at bilang mga munting kakayanan, mga individual na inyong mga anak. Kumilos po kayo na makapangyarihan sa pamamagitan ng aming mga kakayanan at kahit pa sa aming mga kahinaan, Panginoon. Lord, ipakilala niyo po ang iyong sarili sa napakarami pa po mga tao sa pamamagitan ng aming mga ministries, ng aming mga trabaho, ng aming mga pamilya, ng aming mga pakikipagkaibigan, at ng lahat, Panginoon, ng aming ginagawa. O Diyos, inaalay namin ang lahat ng ito. At sa umaga nga pong ito, Panginoon, nais namin kayong patuloy marinig ang inyong boses, ang inyong salita. Talagang tumimo sa aming mga puso, Panginoon, upang mag-alab ang aming debosyon sa inyo, Panginoon. Mag-alab ang aming pagkilala at pagsamba at paglilingkod sa inyo. Lord, mangusap po kayo sa pamamagitan ng aming mensahero, Panginoon, na nagtitiwala kami na mula pa man noon hanggang sa pag-aaral niya at paghahanda ay patuloy niyo rin po siyang kinakausap at pinagpala. Iparanas niyo rin po sa amin, Panginoon, ang pagpapalang iyon, pagbabago at pagkilos ng iyong Espiritu sa aming presensya, O Diyos. Salamat po. Nais namin kayong marinig, sambahin ng patuloy sa umagang ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, bago po tayo umupo ng patuloy, atin pong patuloy din na ipagpasalamat sa Panginoon ang kanyang pagpapala. Meron po siyang ginamit na kapatid upang pagpalain tayo ng bagong pulpito. Pasakpakan natin ng Panginoon. Salamat po sa kapatid, si Uncle Jet, na nagpagal dito at ginamit ng kanyang kagalingan sa kung ano man ginagawa niyang pagkakarpintero dito. Napakagalaking pagpapala po. Ito pong pulpito na yan has been there since 1984. So, ilang taon na? 4? 5?
4 na dekada. Tama, 4 na dekada dahil 40th year tayo. So, salamat din sa Panginoon sa napakatagal na panahon na ginamit niya itong pulpito at ang pinagpala tayo sa pamagitan ng kahoy na yan. Hindi natin yan itatapon. Napaka-espesyal niyan at napakalaking bagay niyan sa ating history at sa ating kasaysayan ng paglilingkod sa Panginoon. At ito naman sa bagong mga taon na maglilingkod din tayo sa bawat isa at ang Panginoon para sa ating pagpalain sa pamagitan nito. At yung pong pasalamatan ng Panginoon, Lord, thank you po sa inyong pagpapala. Salamat po dahil bago pa man ang bagong pulpitong ito, ay napakaraming dekada niyo rin po kami pinagpala sa aming lumang pulpito. Ito po ay mga instrumento lamang, O Diyos. Pero ito ang simbolo ng inyong boses, ng iyong presensya, pagpapala ng iyong presensya at salita sa amin, Panginoon, at pangunguna. O Diyos, salamat po sa mga instrumentong ito. At sa umagang ito ay inaalay din po namin ang bagong pulpito na aming gagamitin, Panginoon. O Diyos, ang gumawa po nito, ang ginamit po ninyong mga puso at kamay, Panginoon, na kumilos. Pagpalain niyo po siya, patuloy na pagtibayin sa kanyang buhay, Kristiyano, at buong pamilya ay pagpalain, Panginoon, sa pagkilala at paglilingkod at sa kanilang mga personal din na mga pamilya, Panginoon, at buhay. O Diyos, salamat po sa kanilang patuloy na paglilingkod. Naway patuloy nyo rin pong gamitin silang inspirasyon sa napakarami pang tao sa pag-aalay, pagsamba at pagpananampalataya sa inyo. Inaalay din po namin, Panginoon, sa inyo itong bagong pulpito. Gamitin nyo po ito sa ano pa mang inyong mga purposes, Panginoon. May this be an instrument of your word, of your truth, of your power, of your mercy and love. May the people who will stand behind this, Father, will be your speaker of truth, love, justice, and mercy. May the people who will care for this, Panginoon, you will also care for them. May the presence of this pulpit remind us of your presence among us. May the presence of this pulpit, Father, remind us of your glory, of your word, of your mighty. Father, we thank you. We bring you back all the glory and praises, Lord God. To you alone, all the glory belongs. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Buhay naman ako. Sabi ko nga sa kanila kahapon sa discussion namin, dahil bago ito, baka ganahan ako magsalita. No? Baka medyo humaba. No? Siguro mga 40 minutes, Kuya Ben. Tsaka 1 oras. Praise the Lord. So tayo po ay magpapatuloy sa ating serye ng pangangaral sa topic na my personal devotion. Po. At napakaganda ng paksang ito. In fact, ito yung pinakapaborito ko po. Devotion. It's your devotion to God. Po. At napagpala tayo nung una at pangalawang linggo tungkol sa topic na ito na pinahayag ng kanyang lingkod si Pastor Kit. At itutuloy natin po, no? At gagamitin po natin yung teksto ng
Salmo. The Lord led me to the book of Psalms. Dahil tamang-tama po, dahil yung Psalms ay parang devotional guide. Ano po? Devotional. Devoted na naman. Ano? Devotional guide ito dahil ito ay puro panalangin, pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po yung teksto na ginamit din ni Pastor Kit nung nakaraan, yung Psalm. Ano? Siguro ilang kaalaman lang na itong Book of Psalms ay binubuo ng limang aklat. It consists of 5 books said to be corresponding to the 5 books of the Torah or the Pentateuch. So that yung book 1, chapters 1 to 41, ito ay nagko-correspond dun sa Genesis. Ano po? And then yung book 2, chapters 42 hanggang 72, corresponding naman ito sa Exodus. Kaya napakaganda po, no? And then yung book 3, 73 hanggang 89, it corresponds to Leviticus. And then book 4, chapters 90 hanggang 106, corresponds to Numbers. And book 5, chapters 107 hanggang 150, it corresponds to Deuteronomy. Yung third book po, na ito yung ating gagamitin ngayon, chapters 73 to 89, is called the liturgical psalm. So, it is about the sanctuary. Itong third book po. No? It is about the sanctuary na tamang-tama sa temang personal devotion. Because it's about worshiping, praying to God in His temple. At ngayon na nga, yung templo tayo. No? Kanina po, nung inaawit yung banal mong tahanan, napansin ko na pinagpe-pray pa na maging tahanan ng Diyos yung ating buhay. Pero sabi po ng Bible, tayo po ay templo na. Nananahanan na ang Panginoon sa atin. We are the temple of God and the Holy Spirit indwells us. So, ito po yung ating magiging tema ngayon ang pamagat natin siguro ay kung ano, kung sino, kung bakit, no? Yung tao ay devoted sa kanyang Panginoon. Sino siya? Ano siya? Bakit siya devoted? And then, ano yung benepisyo ng pagiging devoted sa Panginoon? Siguro 5 katanungan yun. No? Sino, ano, bakit, paano, and then, ano yung blessedness ng isang tao na devoted sa kanyang Panginoon. At ating po magiging teksto ay mula sa Psalm 86, 1 hanggang 17. Pwede po ba tayong tumayo na, mga kapatid? I'll be reading from the New King James Version. Medyo mahaba po ito eh. Bow down your ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am holy. You are my God. Save your servant who trusts in you. Be merciful to me, O Lord, for I cry to you all day long. Rejoice the soul of your servant. For to you, O Lord, I lift up my soul. For you, Lord, are good and ready to forgive, and abundant in mercy to all those who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble, I will call upon you, for you will answer me. Among the gods, there is none like you, O Lord, nor are there any works like your works. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. You are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart
and I will glorify your name forevermore. For great is your mercy toward me, and you have delivered my soul from the depths of Sheol. O God, the proud have risen against me, and a mob of violent men have sought my life, and have not set you before them. But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering and abundant in mercy and truth. O turn to me and have mercy on me. Give your strength to your servant, and save the son of your maidservant. Show me a sign for good, that those who hate me may see it and be ashamed, because you, Lord, have helped me and comforted me. May the Lord God bless the reading of His Word in our hearts. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. So, ang unang tanong natin, who and what is a devoted person? Yun po yung una nating tanong. Who and what is a devoted person? Sabi po rito, preserve my life, for I am holy. So, a devoted person is a holy man or woman of God. Holy, sa ibang translation po, ginamit godly. For I am godly. I am holy. So pag sinabing holy sa Bible, ikaw ay sinet apart. No? Sinet apart by God from the world. Tulad po ng ginawa natin kanina, no? Hinandog natin ito. Kumbaga, sinet apart ito mula dun sa mga puno, napunta dun sa lumber, mula sa mundo, napunta ngayon sa templo. Naging isang pulpito na sinet apart para sa Diyos, para sa kanyang purpose. So dalawa po yung holiness sa Bible, merong positional, meron din namang conditional. Yung positional ay tayo po ay sa grasya ng Diyos, pinili, tinawag, iniligtas, pinili even before the foundation of the world. No? Upang tayo ay maging holy. Sabi nga sa Ephesians 1, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame in Him in love. So, ito po yung positional. Tayong mga Kristiyano, kung talagang ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay holy. Pero hindi tayo perfect. Yun po ang realidad. So that merong conditional holiness, na holy ka pero patuloy kang binabanal ng ating Panginoon. So malinaw po yun. He chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy. So nandun yung proseso na babanaling ka pa niya. Sa Hebrews 10:14, sabi po ron, for by one single offering, He has perfected forever. So positionally, perfect na po tayo. Them that are being sanctified. Sila po ay binabanal pa rin. Po. Dahil hindi po tayo perfecto pa. Maganda makita po natin yon. Po. So ikaw ba ay namumuhay ng may kabanalan sa pagiging iniligtas ng Diyos? Yun po yung magandang itanong natin, dahil ikaw ay binabanal ngayon ng Diyos. Ito ba ay nagiging totoo sa buhay mo, kapatid? Masasabi mo ba ito sa harap ng Diyos? Sabi ni David, for I am holy. Kausap niya yung Diyos eh. Sinasabi niya, I am holy. So alam niya po na ibig sabihin nun ay pinili siya, tinawag siya, and then nandun pa rin yung work of sanctification ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito ba yung picture ng holiness mo, kapatid? Kita natin ito sa Romans chapter 12, 1 and 2. Ito po yung holiness, yung picture, makikita natin na sabi po ron, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Buhay mo, yung katawan mo, kumbaga holy, nakahandog sa Panginoon yan eh. Naka-offer yan eh. Lahat, buo yan. And then, ano po yung kasunod nun? Be not conformed to the world, but be ye transformed. So yung holiness
ay separated or detached ka sa world. Be not conformed to the world. Hindi ka na yung dati na makamundo, na makalaman. Ikaw ay binukod na ron. Patuloy na hinahango doon at nagkakaroon ng transformation. Be transformed by the renewing of your mind. So ito po yung buhay holiness. Meron kang pagsamba, paglilingkod. Meron kang patuloy na paglayo sa dating buhay. And then, ito po yung buhay mo ngayon na nararanasan mo, yung internal transformation. Binabago ka, binabanal ka ng Panginoon. Totoo ba sa ito, kapatid? Nararanasan niyo ba ito? Or every Sunday lang? Sunday Christian. So, una, ano yung devoted? Sino siya? Siya ay holy. Siya ay godly. Kalawa, sino yung devoted? Siya ay servant of God. Servant. Sabi niya, rejoice the soul of your servant. Verse 4. And then sa verse 2, save your servant who trusts in you. Lingkod. Minister. Pero ano nga ba yung tunay na kahulugan ng servant? It is from the Hebrew word ebed, which means servant or slave. Slave. Malinaw po kay Pablo na yung kahulugan nito when he wrote the book of Romans chapter 1. Sabi niya, from Paul, a bond servant of the Lord, Jesus Christ. Bond servant means slave. Alipin. So that pag sinabing ikaw ay alipin ng Diyos, wala kang pag-aari sa buhay mo, wala kang karapatan sa buhay mo, kundi yung nagmamay-ari sa iyo, ang Panginoon. Malinaw ba ito kay David na siya ay slave ng Panginoon? Sabi niya sa Psalm 24, 1 and 2, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For He has founded it upon the seas and established it upon the waters. Malinaw po kay David na siya ay property, creation. Siya ay iniligtas ng Panginoon. Malinaw po sa kanya yun. Sa atin ba malinaw ito, kapatid? Na ikaw ay pag-aari ng Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Malinaw ba sa iyo na ikaw ay walang pag-aari dito sa mundo? Bahay mo, pera mo, lahat ng possessions mo, even your family, is not your own. It is God's property. In fact, anytime, pwede niyang bawiin yan. Nagulantang tayo, nangyari sa LA. Walang kaano-ano, biglang karoon ng wildfire. Maraming properties po ang nawala. May mga buhay din na nagpapatunay ang Diyos po may-ari ng lahat and He can do kung ano yung gusto niyang gawin ayon sa kanyang kalooban po. Tayo ay hubad na dumating. Sinilang tayong hubad, hubad tayong babalik. Wala tayong pag-aari. Kaya maganda po, ma-internalize natin ito. Otherwise, nagiging mayabang po tayo. Pag sinabi natin, ako yan ako may-ari niyan, ako nagpundar niyan Pero nakakalimutan natin, it is through the grace of God. It is through the blessing of God na siya po ay pinagpala ka niya. So, servant of God, una yung holy, servant of God, and then has an intimate relationship with God. No, yung devoted po ay may intimacy. May intimacy with God. Talagang very close yung kanyang relationship with God. Kilala niya ang Diyos not only theoretically but by heart at nararanasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. God's lordship and kingship. Sabi po ni David, you are my God. Doon, nandun na yung relationship Nandun na Nandun na yung connection niya. You are my God. And then, nandun po yung
Kilala niya ano yung mga attributes, no, ng ating Panginoon. Ano yung karakter ng Diyos. Hindi lang dito alam ni David kundi nararanasan niya kung sino ang Diyos, lalong-lalo na sa kanyang buhay. Sabi niya, "For you, Lord, are good, ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon you." So, in the day of my trouble, I will call upon you. You will answer me. So, he knew his father to be a prayer-answering God. You will answer me. Among the gods, there is none like you, O Lord. Nor are there any works like your works. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name, for you are great and do wondrous things. You alone are God. Kilala niya ang Diyos, tanging isang Diyos na tunay, almighty, and holy God. Kilala po ni David by heart. For great is your mercy toward me, and you have delivered my soul from the depths of Sheol. So, He is the God full of mercy, Savior and Deliverer ni David. Totoo po sa kanya. So, very intimate po yung relationship ni David sa kanyang Panginoon. Ano kaya yung impact ng intimacy with God? Meron bang impact ito? Meron bang effect sa buhay natin if we are getting to know God closer and closer sa buhay Kristiyano? Nakakaroon ba ng impact sa ating buhay? What is the effect of living in the awareness of the presence of God? If you're aware of the presence of God, you are aware in His work, no? Sa buhay mo, sa circumstance mo. Kung nagkakaroon ka ng awareness, how does it affect you? Lalong-lalo na when you are living in the light of His presence, in the presence of your Lord. So from David's deep conviction, gaano katotoo yung impact sa kanya ng Lord when he said, "The Lord is my shepherd. I shall not want." So dahil kilala niya ang Diyos to be His shepherd, sabi niya, "I shall not want," meaning I have everything that I need. I shall not be in want. When you say, the Lord is your shepherd, at ikaw yung sheep niya, you are totally dependent upon your Lord for everything. Lahat po ng mga bagay na kakailanganin natin, material, spiritual, financial, protection, lahat po yan. The Lord, our shepherd, siya po yung magbibigay niyan. So, meron po talagang impact kung talagang totoo kilala mo, no, ang Diyos mo. Kaya magandang challenge po ito na talagang pray natin na talagang makilala pa natin talaga ang Diyos. Dahil it will impact our Christian life. Sabi niya, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me." The presence of God, the Lord, is very real in the life of David. So that when he confronted Goliath na higante, hindi siya natakot Makita mo yung courage ni David, no? Dahil very real ang Panginoon sa kanyang buhay. In fact, binubuno niya yung mga leon, yung mga oso, no? Using his hands through the strength and the courage that the Lord is giving him. So, gaano mo kakilala ang Panginoon? Kay Pablo, gaano niya kakilala ang Lord? Nung sinabi niya na, "Who shall separate us from the love of Christ?" Sabi niya, "I can do all things through Christ who gives me the strength." Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Do you long for intimacy with your God, mga kapatid? Di ba yung nagiging prayer mo talaga, "Lord, gusto kita makakilala.
Hindi yung nagiging ceremonial lang, duty na magsimba, no? For the sake of makasimba. Pero parang hinahanap-hanap mo yung simba eh. Bakit? Meron kang hinahanap doon eh. Gusto mo ma-experience lalo ang Lord sa pananambahan. Reminding me of David. Sabi niya ni David, "One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Bakit? To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ito po yung heart ni David, talaga naglolong sa presensya ng Diyos. Sabi ni James, draw near to God, He will draw near to you. So ikaw ba ay naglolong to know God more and more in your everyday Christian living? Is this your prayer? Is this your pursuit? Why is he or she devoted to God? Bakit nga ba siya devoted? Yung magandang makita po natin ito eh. Sabi niya, "For I am poor and needy. Bow down your ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy." Poor and needy. Makikita natin sa buhay ni David ang marami at matitinding kahirapan. Tiisin, depression, affliction, dulot ng mga kaaway, persecution ng mga kababayan, kaibigan, kamag-anak, at higit sa lahat na matinding kahirapan ni David ay ang kanyang struggle doon mismo sa sarili niya dahil nakikita niya yung pinaka-problema, referring to the fallen nature still in his life. The reason why nangyari yung kay Bathsheba, kay Uriah, at marami pang kasalanan na nagawa niya. Dahil yung sinful heart, sinful nature, na taglay niya. At ito yung talagang matinding kalaban, kumbaga, sa buhay ni Haring David. Kaya ito yung prayer niya, seeing his depravity, sabi niya sa Psalm 51, "Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge." Ito po yung pinaka-problema na nakita ni David. Sabi niya, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me." Sabi nga nung prayer kanina ni Pastor Kit, hindi lang yung kasalanan ng ginagawa kundi yung kasalanan na nagmumula dito Ito yung dahilan yung sinful heart natin Kaya may mga hindi maganda lumalabas sa bibig, minsan it comes from the heart. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi nga, So nakita po ni David yung pinaka-problema niya. "In sin did my mother conceive me." Doon pa lang sa pagkakapanganak niya, nakita na niya makasalanan na siya Wala pang ginagawang masama yung bata, pinanganak pa lang, pero nakita niya Nung pinanak siya, makasalanan na siya. Nung pinaglilihi siya, dito pa lang, nakita na niya. Yun po yung pinaka-problema. At alam na alam ni David ito, mga kapatid. Aware po ba tayo rito? Na tayo man ay may ganitong bagahe pa rin. Totoo ito kay Pablo, yung mabuting gagawin niya, hindi niya magawa. Yung masamang hindi niya gagawin, nagagawa niya because of the sin nature dwelling in his life. So,
Kaya malinaw po kay Haring David ito, mga kapatid. Pero have you come into realization that you need God every moment of your everyday life? Ito ba naisip mo na kailangan mo ang Diyos? Every moment, every second, kailangan mo ang Diyos eh. Ito ba totoo sa iyo? So that hindi ka pwedeng mabuhay na wala ang Diyos. Sabi ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sabi ni Christ, I am the way, I am the truth, I am the life. Kung wala yung way, kung wala yung truth, wala yung life, saan ka pupulutin? Siya po yung source ng ating Panginoon. So that outside of God is sure destruction. Yun po yung alam ni David. Malinaw sa kanya, yung the Lord is my shepherd, his total dependence upon the Lord. Total dependence and obedience to God, his life, his Savior, his friend, and his King. So, yun po yung unang dahilan. No? He is poor, he is needy, dahil talagang, yun yung kondisyon niya eh. Kumbaga, wala siyang pwedeng magawa, no? Kung hindi sa biyaya ng Diyos. Number 2, bakit siya devoted? Because he is holy. Kaya sabi niya, preserve my life for I am holy. Aware si David of his sacred calling from the Lord to be Israel's anointed king. And he knows his helpless and lost condition apart from God leading him, guiding him, directing him, instructing him, protecting him dun sa kanyang buhay, sa kanyang purpose, sa kanyang mission. Kailangan niya yung continuing assurance of God, mercies and grace sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alam ni David that his relationship to God is based on his mercies and grace. Ito po yung totoo. Psalm 103, kitang-kita niyo po doon kung sino yung God na sinasamba ni David. So, kaya ganun na lamang po yung attachment ni David. Yung dependence niya, yung total devotion niya sa kanyang Panginoon. Yun po yung reason bakit siya devoted. No? So as Christians under the New Covenant, tayo man, we too experience God's shepherding to us through His work of progressive sanctification, through the Holy Spirit in us. Tayo man, mga kapatid, makikita natin ito na nararanasan natin ito na tayo'y binabanal nga. No? Sabi nga ng Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will continue to perform it until the day of Christ. Siya na nagsimula na mabuting bagay sa inyo ay pagpapatuloy niya ito hanggang sa pagdadating ni Kristo. So meron siyang sinimulang ginawa sa iyo, patuloy niyang ginagawa ito at patuloy niyang gagawin hanggang sa pagdadating ng Panginoon. Ano yun? Yun nga yung work of sanctification. Kaya nga, sabi nun sa Philippians 2:12-13, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you. Ang Diyos ang kumikilos sa inyo both to will and to do of His good pleasure. Kinikilusan tayo ng Diyos ngayon para gawin yung kalooban niya, which is the life of holiness. Buhay na nakatalaga sa Kanya. We can see God's sovereignty and rulership over our lives and our responsibility as well. So siya yung kumikilos sa atin, binabanal tayo, pero meron tayong responsibility
Sabi po niya, work out your salvation. Meaning, hindi para to earn our salvation, kundi i-practice mo yung pagiging ligtas mo dahil Diyos ang kumikilos sa iyo at nagbibigay ng kapangyarihan para magawa mo yan. So there is God's sovereignty over us and we have our responsibility under Him to obey Him, follow Him through His grace. Lalong-lalo na sa buhay sanctification natin. No? Sabi ng Lord, be ye holy, for I am holy, saith the Lord. So we are totally dependent on the grace of God for our holy living. Totally dependent po tayo. Kaya sabi ng Ephesians 5:18, be filled with the Spirit. Ibig sabihin, be fully controlled by the Holy Spirit. Kasi hindi natin pwedeng maipamuhay ang buhay Kristiyano na may kabanalan apart from the empowerment, the enablement of the indwelling Spirit. Yun po yung dahilan bakit be filled or be fully controlled by the Holy Spirit. Your life totally surrendered, yielded to His will, to His control para sa buhay Kristiyano. Is this your prayer, mga kapatid? To be filled with the Holy Spirit? Your lives totally surrendered sa Kanya. That's the reason why, no? Dahil apart from God, sabi nga ng John 15, apart from me, you can do nothing. Kaya lagi tayo nagpapapuspos sa banal na Espiritu dapat. So, bakit siya devoted? Pangatlo, siya ay nagtitiwala sa Diyos kasi. Bakit siya nagtitiwala? Dahil kilala niya nga ang Diyos. Kaya gayon na lamang yung kanyang devotion dahil tiwala siya sa Diyos. Lalong-lalo na sa kanyang katapatan, kadakailaan, kahabagan, so that ang tendency niya ay lalong mapalapit, madikit. Sabi nga nung song, oh, taste and see that the Lord is good. So, ang tendency, habang nakikilala mo si Lord, the more you are drawn to Him. Closer and closer to Him. So, nakikilala niya ang Panginoon. So, the principle is basic and simple. Di po ba? You do not trust a stranger. You do not trust a stranger. So in the same manner, in our relationship to God, kailangan din po yung nakikilala natin siya. Kasi baka amen tayo ng amen sa prayer, pala hindi ka naman sure kung talagang totoo bang gagawin niya yun. Po? So ito yung gusto ng Lord na magkaroon ka ng growing intimacy with Him, nakikilala mo siya, and then yung trusting in Him will follow. Habang nakikilala mo ang Diyos, kung sino siya, ano yung karakter niya, the more ka nagtitiwala sa Kanya. The more ka nagiging devoted sa Kanya. Kaya nga, sabi po ng Hebrews, without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Lalong-lalo na yung sinisik mo na makilala pa siya, lalo. What is the reward? A growing devotion, true faith, and trust in the Lord whom you are knowing personally. Ito po yung pinaka-reward. Then, how is she devoted to God? Paano? Ito ba'y nakikita sa kanyang buhay? Ang isang taong deboto sa Panginoon, ito ba'y mahayag sa kanyang buhay? So, kitang-kita po natin sa buhay ni David, yung kanyang devotion. Sa kanyang buhay panalangin, yung pagiging prayerful niya. Sa kanyang pagsamba, yung pagiging worshipful niya. Nahayag po ito dun sa Psalm na halos kalahati ng Psalms ay kinumpose po ni David. Actually, 73 of the book of Psalms
ang author ay si David under the inspiration of the Holy Spirit. So ganun ka-devoted po yung taong ito. No? Doon niya pinapahayag yung buhay niya, nasa panganib siya, nandun yung masaya siya, nandun yung umiiyak siya, natatakot siya. Lahat yun naka-express through prayers, worship, thanksgiving sa Panginoon, dun sa mga psalms na kanyang inawit, kinompose. So nandun yung humility ni David. Sabi niya, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Nakita po natin yung kanyang humility. It was demonstrated twice na nagkaroon siya ng dalawang pagkakataon para patayin si Saul. No? Dalawang beses po yun dahil si Saul talagang hinahanap siya para patayin siya. Pero nung one time, dun sa kuweba, nandun si Saul at inudyukan pa siya nung kasama niya Hari, sabi niya, ito na yung pagkakataon na binigay sa iyo ng Diyos. Tudasin na natin ito, kumbaga, si Saul, dahil gusto ko niyang patayin Pero makikita po natin yung humility. Yung humility ni David, hindi niya sinang-ayunan yon because ang conviction niya, he is waiting upon the Lord na siya yung gagawa nun in His time. No? Twice po yun na nagkaroon siya ng opportunity to kill Saul. And then there was also one time nung nagkudita, nagrebel yung kanyang anak si Absalom, paalis na siya ng palasyo. Pag-alis niya, doon sa kalsada, kine-curse siya ni Shimei na kamag-anak ni Saul. Na talaga sinusumpa siya, mga bad words na sabi sa kanya. Sabi ni Abishai, isang military leader niya, papatayin ko na to, sabi niya. Dahil inaano ka niya inaalipos-ta. Pero sabi ni David, makikita mo naman yung humility niya. Hayaan mo siya. Dahil inutusan ng Diyos yan para gawin niya. Ganun siya ka-humble, kapatid. Nakaka-challenge po yung kanyang buhay. And then, yung kinonfront siya ni Nathan. Si Nathan, the prophet, nung kasalanan niya kay Bathsheba, kay Uriah, ay nag-istorya si Nathan, alam natin, nagkwento, pero pinapatungkol na ito doon sa kasalanan niya. Pero naging maano yung sagot kagad ni David, dapat mamatay ang tao na yan. Hindi niya alam siya yung pinapatungkulan ng kwento ni Nathan. Sabi ni Nathan, you are the man. You are the man. So nung response niya, immediately, I have sinned against God. I have sinned. Hindi katulad ni Saul, nangangatwiran pa no? Pero si David, talaga nandun kagad yung pag-amin niya. I have sinned against the Lord. At makikita natin yung expressed anguish, mental torment, yung crushed spirit and contrite heart ni David when he composed Psalm 51. Basahin niyo po yun at makikita niyo yung puso niya na talagang nagdurugo sa harapan ng kanyang Diyos, humihingi ng habag dahil doon sa kinonfront siya ng Diyos through the prophet Nathan. Then, makikita rin po yung spirituality, yung godliness ng isang taong devoted. Makikita ito sa kanyang buhay, sa pagsamba, sa pananalangin, humble obedience. Kaya siya naging a man after God's own heart. No? His humility, surrendering to the lordship, shepherdship, and kingship of God. His life of integrity. Integrity? Meron ba si David noon? Samantala alam natin yung mga kasalanan niya. Actually, it is translated moral wholeness, completeness, innocence, which is not a life of sinlessness. Ito po yung buhay ni David, hindi siya sinless Pero siya ay may integrity dahil yung puso niya talagang buo sa Panginoon. Whether down siya, whether masagana siya, sa Lord siya Naka-incline yung puso niya talaga sa Lord Kumbaga nakahandog sa Diyos
yung kanyang buhay so that he is a man of integrity. Kaya ito yung prayer niya, teach me your way, O Lord. Teach me. Bakit? I will walk in your truth. So alam ni David ito na kailangan niya ang Lord para turuan siya doon sa tamang daan, para maipabuhay niya itong katotohanan. Kasi unless the Lord will do that for him, hindi. Dahil nakikita niya yung pagkamakasalanan niya. So ito yung prayer niya. Unite my heart, sabi niya, to fear your name, then I will praise you. I will praise you, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Kapatid, nakikita mo ba yung tendency mo pa rin ngayon? Tendency natin na yung inclination pa rin natin sa kasalanan. Nakikita ba natin ito? Siguro bawat araw, makikita mo yung tendency mo pa rin, yung inclination mo pa rin sa kasalanan. Because of our sinful nature, nandun pa rin po. Kung kaya ito dapat yung prayer natin, teach me your way, O Lord. Di po ba? Pagising pa lang natin, ito dapat teach me your way. Kasi kadalasan ito yung nag-iisip, nagpaplano. Pero ito si David, teach me your way. Kasi lahat tayo ay mga naligaw na tupa. Nagkanya-kanya tayo ng landas. Pero ito yung shepherd, the good shepherd, dumating para itama yung ating landas. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. So ito dapat yung prayer natin. Teach me your way, and I will walk in your truth. Maganda po makita natin kahit gaano kakatalino, kung di ang Lord ang magbubukas ng kaisipan mo, kung di ang Lord ang mag-enlighten ng iyong puso at isip sa kanyang salita, hindi mo matututunan yan, kapatid. Kaya ito dapat yung prayer natin, teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Kaya, nandun po yung integrity ni David. Sabi po sa Psalm 78:72, so he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Kapatid, ikaw ba ay part-time Christian? Sunday Christian? Thursday Christian? Ikaw ba ay maalab kung may matinding problema, pangangailangan? Talagang gumagaralgal pa yung boses pag nanalangin. Dahil matindi yung problema. Ito ka ba, kapatid? O yung buhay mo talagang nakatalaga, nakahandog sa iyong Panginoon. Kada araw, kada oras, kada minuto, kada segundo, bawat tibok ng puso mo ay nakahandog sa Panginoon mo upang siya'y sambahin, paglingkuran. Ito ka ba, Panginoon? Kapatid. Dahil ito yung hinahanap, kinalulugdan ng Diyos, ay isang puso na totally nakahandog sa Kanya sa bawat araw, bawat oras, sandali, bawat minuto. Nawa, ito sana yung buhay natin, kapatid. Ito sana. Ito rin yung challenge sa akin, kadalasan. Then, dito tayo sa last. Ano yung blessing of a devoted person? Ano yung blessing? Meron bang bunga ito na maganda kung ikaw ay devoted? Kapatid, godly, holy, living life that is totally dedicated and offered to God. What is the impact of a life that is so close to God at patuloy na nagiging close sa Diyos? Sabi po ni Paul sa Timothy, now godliness with contentment is great gain. Malaking pakinabang po, yung godliness with contentment. And then sa 6:6 na 1 Timothy, sabi niya, for bodily exercise profits a little. Yung ginagawa namin pag-exercise ni Pastor Kit, may pakinabang po yun. Sabi po ito, it profits a little. But godliness is profitable for all things. Godliness is profitable, may value ito
sa lahat ng bagay po. Having promise of the life that now is and that which is to come. Ang pangako po nito, ang benepisyo nito ay present. Meron kang matatanggap na pagpapala sa Diyos. And then yung future po, meron ka namang inaantay na pagpapala din. Godliness, mga kapatid. So, siguro ito yung mga nakikita ko. Kung godly ka, ito yung benefit sa'yo. You are aware of God's presence in your life. Nagkakaroon ka ng awareness, nagkakaroon ka ng discernment. Naririnig mo yung tinig niya, yung direction niya through the Word. Po. At nakikita mo kung paano siya kumilos, gumawa. Praise the Lord. Napakaganda po nun. You are aware of the Holy Spirit in you, yung kanyang direksyon, yung kanyang instruction. No? Napakamasagana mo kung nararanasan mo ito, kapatid. No? Yung leading, yung guidance, yung direction, yung teaching, yung rebuke, yung correction, mararanasan mo ito. And then, of course, nandun yung inner strength. Ito yung kailangan natin kasi lahat tayo may suffering. Lahat, karamihan may sakit, dumadaan sa maraming problema, mga anak, kung ano-ano. Without the inner strength coming from the Lord, hindi po tayo tatagal. No? Yung kanta po kanina na ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Totoo po yun. Dapat yung kapangyarihan na ng Lord ang bumabalot sa iyo. Dahil unli ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung magre-rely ka sa sarili mo, ay may hangganan yung ating kapangyarihan. So nandun yung inner strength, nandun yung victory in Christian living and spiritual battles, fruitful ministry, Christ-likeness, nagmamanifest po sa iyo. Nakikita unti-unti, gradually, yung mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, pananampalataya, nakikita po yung humility, unti-unti, no? Nakikita sa iyo because you are godly, you are devoted sa Panginoon. Kakaroon ng godly confidence. No? Yung sabi po sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Nandun yung confidence that God will answer your prayer according to His will. So ito ba yung nararanasan mo, kapatid? Saan na ba ako? Naalala ko tuloy yung dalawang servant of the Lord sa Old Testament. Dahil yung buhay nila ay talagang na-please ang Lord. Sobrang nalugod. So that they did not experience dying physically. Hindi po sila namatay physically. Enoch and Elijah. Sabi po sa Hebrews, si Enoch daw ay lumakad na kasama ng Diyos. Na-please ang Lord sa kanya and he did not experience physical death. Siya po ay bigla na lang nag-disappear. And then, si Elijah, nung siya ay pabalik na, nandun yung chariots of fire na nagsundo sa kanya papunta dun sa Panginoon. Ang buhay nila ay naging kalugod-lugod. So yun po yung naging benefit sa kanila, yun yung blessing. Hindi nila naranasan yung kamatayan. What about the future benefit? Pag ikaw ay makadiyos, ikaw ay namumuhay na may kabanalan, ano yung future benefit? So alam na natin yon, darating ang Panginoon. So naging faithful ka, sabi niya, welcome my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Enter into the joy of your Lord, followed by the rewards na ibibigay sa iyo. Kung ano man yon. So ito po yung future benefit for being a godly person.
Patingin na si Kuya Ben. Patingin na eh. Tapusin ko na. Bakit kaya si Haring David lang ang may epitaph na a man after God's own heart? At si Lord pa nga nagdeklara nito eh. A man after God's own heart. Si David na hindi sinless perfection personality because of the many and great sins that he has committed. Bakit siya pinili at kinalugdan ng Diyos? It is because of his total devotion to God. His shepherd and king. Ang buhay ni David ay nag-iiwan ng isang malaking challenge sa atin, mga kapatid. Malaking encouragement din. Na tulad niya, meron tayong imperfection. Pero hindi naging hadlang yung imperfection niya kundi naging daan ito para makita niya na kailangan ko ang Diyos Bawat sandali so that nandun yung devotion niya. Nandun yung attachment niya sa Panginoon niya. Kailangan niya ang Diyos. Dahil nakita niya yung reality of his imperfection. Sana po, ma-challenge tayo, ma-encourage tayo, no? Na kailangan natin ng Lord in fulfilling our mission, our purpose. Kailangan po natin ang Lord Kailangan natin siya, yung kanyang kalakasan, yung kanyang pakikilaban sa mga digmaan natin. Siya po yung gumagawa nun Hindi naman ikaw The battle is the Lord's So that makita natin na talagang ito yung hinahanap ng ating Panginoon. So, makita natin yung kanyang debosyon sa Panginoon ay hayag sa kanyang buhay, panalangin, pagsamba, pagpupuri at pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang buhay na nakahandog sa Diyos, ay makikita rin natin yung puso na may spirituality, may humility, may integrity, and true passion for God. Ito po yung puso ng mamang si David Nawa ay mangusap sa atin ang Diyos, ang ating dakilang Diyos sa liwanag ng buhay ni David. At nawa ay tulad niya and perfect as he was, ay maging kalugod-lugod ang ating buhay sa ating Diyos. Dahil pinipili natin maging handog sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Nawa ikaw ay nangusap sa amin. Lord, napakabuti mo po, Panginoon, na wala kang ibang naisin, kundi talagang maging devoted kami sa iyo. Kung kaya nandun yung the greatest commandment to love you with all our heart, soul, and strength. Because you are a jealous God at ayaw mo na mapawalay kami sa iyo dahil magre-resulta ito ng tiyak na kapahamakan namin. Lord, loobin mo po na makita namin ito, Panginoon. Na ikaw ay kailangan namin. You are our shepherd. Your protection, your direction, your restoration, your salvation. Kailangan po namin your provision every day. Lord, teach us. Open our eyes, our heart, and unite our heart to follow you. This we pray in the name of our Lord Savior, Jesus Christ. Amen.